Ngunyan na aldaw, excited ako na representar sa Indo. Ang bago na naman na serye kan sa tong lupang sinilangan. Uni ang istorya kan barangay Karaykayon na matao sa tong inspirasyon. Asing kaliwanagan na ang barangay pala na ini ang saro sa inalian kan mga tigawenyong pano nin pagkamuot. Welcome to Barangay Karaykayon! Ikagugulat mo ba kung sasabihin ko sa barangay na ito, matatagpuan ng naitala sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng pinakabatang barangay captain? At ito ay si Romeo Boriga Sr. Sa edad na 18 taong gulang, siya ay nahalal bilang punong barangay ng Karaykayon. Sa barangay ding ito matatagpuan ang munisipyo ng Tigaon, na andito ang DPWH, PDA, mga malalaking gasoline station, infirmary and municipal rural health unit, at ang barangay na may pinakamaraming mais na produksyon sa nasabing bayan. Naging banding ng mga naunang naninirahan sa barangay na ito ang paghukay ng mga kamote, ube at kamoting kahoy para kanilang isaing. Karaykayon, salitang Bicol na ang ibig sabihin ay paghuhukay. Agrikultura tulad ng pagmamais at pagtatanim ng palay ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan dito. 30% ng populasyon ay mga profesional ng trabaho. Ang 40% ay laborer, skilled workers at mga mahuhusay na magsasaka. Diyan nahahati ang trabaho ng higit 5,000 mamamayan ng barangay Karaykayon. Alam nyo ba na ang malawak na taniman na nakikita nyo sa video noong una ay walang nagmamayari nito? Malaya ang mga taong humuhukay ng mga rootcraft at nagtatanim ng walang nagbabawal sa kanila. Lumipas ang panahon, dumami ang mga populasyon. Ang dating naging rootcraft ay pinalitan ng maisan at palayan. Dinaan na din sa legal ang mga lupa na ngayon ay pagmamayari ng mga naninirahan sa barangay na ito. Tulad sa mga tipikal na kwento, ang bayan ng Tigaon ay pinagputahan din ng mga makakaliwang grupo na galit at ayaw sa mga abusadong namumuno. Taong 1971, pumutok ang revolusyonaryong bagong hukbong bayan na unang tinatag sa bayan ng Tigaon. Dahil dyan, nagtayo ng Task Force Isarog sa Barangay Karaykayon na dating tinatawag na Task Force Mayon na ang commander ay si General Navarro, na siyang pinalitan ni General Cipriano Ramiro at sa kanya na din ipinangalan ang Camp Ramiro magpahanggang sa ngayon. Naitalagang kapitan si Kapitan Nilo Realubit, isang intelligent officer na nangungunang labanan ang mga makakaliwang grupo kasama ang mga PC. Marami siyang napatay ng mga taga-Tigaon. Dahil sila't sa tamang kaalaman ang mga PC noong panahon na yon, dahilan kahit grade 4 lang ang tinapos ay kinukuha na nila. Marami dito ang nang-abuso at hindi naging makatao ang pakikitungo sa mga mamamayan ng Tigaon. Nakaranas ang bayan ng Tigaon ng mahigpit na pagtrato, kasama na dyan ang paghigpit sa barangay Karaykayon, pinarangan ng ibang daanan at kinorner ang ibang lugar kasama ang kalapit bayan. At ito ay nagugat at nagresulta ng maraming nasawi kabilang ang mga lumaban at mga sibilyan. Sila Marco Baduri at Eduardo Pilapil, ang mga naunang sumali sa Kilusang Kabataang Makabayan, kilusang sumasalungat sa gobyerno, na parehas taga-barangay Karaykayon, bayan ng Tigaon. Sinubukang silang madakip, ngunit nakatakas din sila. Kasama din sa nagtatag sa Tigaon ng Kilusang Kabataang Makabayan ay ang magkapatid na sina Ruben Halores at Romulo Halores. Si Romulo Halores, kilala bilang Commander Tangkad, ay napalibutan sa isang bahay sa Naga at pilit pinapasuko ng mga PC. Subalit pinili nitong lumaban para sa kanyang paniniwala, hanggang dito na din siya binawian ng buhay. Ang kanyang pagkamatay ay naging mitya ng mas maraming nag-alsang Pilipino, lalong dumami at lumakas ang kanilang kilusan sa bayan ng Tigaon. Dahil sa kanyang paninindigan at pagiging makabayan, siya ay pinatayuan ng isang rebulto sa University of the Philippines bilang pagpupugay at pagpapaalala sa kanyang mga kabayanihang ginawa. Mapaggobyerno, mapakabilang grupo, magkakaiba ng paniniwala, magkakaiba ng paninindigan na ang tanging hangarin ay kapayapaan sa bansa. Present din ang simbahan ng mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo at dito din matatagpuan ang kauna-unahang 7-Eleven sa buong bayan ng Tigaon. Tirangilan mo na! Nasain ka na sa presenting unyan, nasa Manila, o yaon sa ibang bansa, o yaon ka lang dyan sa barangay mo, pero mayo kan ideya kung paano kagayon ang istorya kan sa imong barangay na hinalian. Para mas mabisto mo ang history kan banwaan na Tigaon. Pirming mag-antabay sa programa ni Cap J. Surusimana, iyo ang balikan ang lupang sinilangan. Yakap kayo ni Cap J. Sa susunod nating video, ang barangay na hinango ang pangalan sa umaagos na tubig. Maliit na barangay, subalit napakalaki naman kung rumispeto sa kapwa-tao ang mga naninirahan dito. Subaybayan natin ang kapanapanabik nating serye na kilalanin ang lupang sinilangan. Samahan mo kong maglakbay, libuting na tuklasin ang lugar na puno ng kulay.